So mga tol, kung matatandaan, naibalita po natin sa previous vlog natin na sinabi ng tagapagbigay balita ng mga boksingero sa MP Promotion na si Oli, ang mga suntok umano ni Marlon Tapales na magpapahinto dito kay Japanese Unified Super Bantamweight World Champion na Oya Inoue ay ang uppercut at body shot. Sa latest na training nga po na video ni Tapales mga tol, makikita po natin na ganyan nga po ang pinapractice nila ng trainer niya na si Ernel Fontanilla. Makikita ang opensa na ginagawa ni Tapales na biglang babato ito ng uppercut. Makikita din natin mga tol na pinapractice din ni Tapales ang body shot. So mukhang ganyan talaga ang gagawin ni Tapales mga tol kapag nakaharap niya na ang monster ng Japan na si Oya Inoue ngayong darating na December 26. Samantala, nagbigay nga po ng prediction ang Pinoy na si Arthur Villanueva sa laban ng Oya Inoue versus Marlon Tapales. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, nasa Amerika ngayon si Villanueva at siya ang isa sa ka-sparring partner ni Marlon Tapales at naging sparring partner nga din po niya si Oya Inoue. Kaya naman nang ma-interview siya ni Pinoy Boxing Prodigy kung ano daw ba ang nakikita niya sa laban ni Tapales kay Inoue, sagot ni Villanueva, magandang laban daw ang magaganap sa pagitan ng dalawa. Chess match daw ito para sa kanya. Parehas daw kasi may abilidad ang dalawa at parehas may lakas at bilis. Marami daw ang nagsasabi na madali lang daw tatalunin ni Inoue si Tapales, pero para sa kanya, hindi daw ganun ang kalalabasan. Mauuwi daw yan sa padiskartihan. Yan daw ang magiging case sa mananalo. Dagdag pa ng Pinoy, ang advantage daw ni Tapales kay Inoue ay ang gutom daw nito na manalo sa laban. Yan daw kasi ang nakikita ni Villanueva sa tuwing nakaka-sparring daw niya si Tapales. Bukod dyan, nagbigay nga din po si Villanueva ng 60% kay Tapales na maa-upset itong si Inoue. I think siguro 60% siguro kaya niyang maka-upset sa laban sa Inoue. Sa post nga po ng picture ni Tapales mga tol, kitang-kita na kondisyon na ang katawan niya. Makaka-upset na naman kaya si Tapales mga tol, katulad ng pagkaka-upset niya sa huling laban niya kontra kay Murodjon Akhmadaliev, kung saan nakuha niya ang 2 titulo sa Super Bantam. Ano sa tingin nyo mga tol? Speaking of upset mga tol, sa kakatapos lang ng laban na naganap sa The Zone Network, isang big upset po ang nangyari. Knockout sa round 2 ang kampiyon sa IBF Light Flyweight na si Sibinati Nansinga ng South Africa. Kumonekta ang kanan ng challenger na si Adrian Coriel ng Mexico. Di na nga po nakabangon pa ang kampiyon. Dahil dyan mga tol, si Coriel na po ngayon ang bagong kampiyon sa IBF Light Flyweight. Umabante na ang record niya sa 24 wins, 4 losses and 1 draw with 5 knockouts. Habang ito na ang kauna-unahang talo ni Nansinga, bumagsak na ang record niya sa 12 wins, 1 loss with 9 knockouts.